Kausapin natin si Kenneth Atienza, ang totoong breadwinner na makeup artist. Ayan, dito ka. Siya ang totoong breadwinner na makeup artist. So ano ka ba, freelance makeup artist? Freelance. Or Freelance. Freelance. Kailan ka pa naging breadwinner? Since nung bata pa ako, parang gumagawa na ako ng paraan para makatulong. Kasi nung time na bata pa ako, namulat na ako sa sobrang hirap talaga. Tapos nakikita ko yung laging nanay ko na laging stress. Lagi sila nagtatalo ng tatay ko. Kasi yung tatay ko talagang, parang nung medyo bata-bata pa yung tatay ko, lagi siyang sugal, lagi siyang alak. Tapos puro loan siya, wala siyang sinusweldo. Yung nanay ko never nakahawak ng sweldo. Yung parang may time na tinataguan pa siya ng tatay ko. Minsan naglo-loan na hindi na namin alam kung saan niya ginamit. Tapos nung bata ako, sobrang hirap. Gumagawa ko ng paraan, nagtitinda ako ng mangga sa school. Kasi wala talaga, bukod sa hirap, ako pa yung isa sa parang iba yung treatment sa akin ng tatay ko. Gawa ng gender ko. Parang hindi niya ako tanggap ng time na yun. Nung bata ako, hanggang college na ako, parang nararanasan ko pa rin yung pananakit halos araw-araw. Parang dumadating na yung time na yung mga kapitbahay namin, sasenyasan na ako, yung tatay mo pauwi na lasing, magtago ka na muna, ganyan. Tapos, kaya ako naging breadwinner, pinilit ko na pakita sa tatay ko na hindi lang ako basta bakla. Ako yung bakla na may matutulong, may magagawa, tsaka pipilitin kong maging matinong bakla. Nakala niya, ang tingin niya nun sa akin, parang malas sa pamilya. Pero sa lahat ng nagawa ko, as in, nag-start ako na kung ano nung tinitinda ko. Tapos, may time na nung college na ako, hindi talaga nila akong kayang i-support. Pumunta ako ng school sa Cavite State University sa college. Nag-try ako, naghanap ako ng scholarship na pwede kong mapasukan. Pero yung grade ko kasi ang baba. Kasi ang baba ng grade ko hindi dahil mahina ako kasi madalas nagkakating ako kasi wala akong maibayad sa test paper. Wala akong kahit pisong baon. Kaya gumagawa ako ng paraan nun. So, Tapos nung... okay. Apo. Naikwento mo na lahat ng gusto kong itanong. Hindi, ayun. Yung pagbe-breadwinner niya, yun ay dahil una, naramdaman mo kailangan mong tumayo dahil walang nakakapag-provide for the family. Dahil yung tatay mo ay hindi nakakapagpasok ng pera at nakikita mo yung paghihirap ng nanay mo. So, kinailangan mong magkusa. Kaya naging breadwinner. At higit sa lahat, nag-breadwinner siya para patunayan niya ang bilang niya sa kanyang pamilya. Dahil bilang isang, ano ba ang iyong gender identity? Gay po. Bilang isang gay, feeling mo, hindi ka niyayakap at tinatanggap ng pamilya mo, lalo na ng tatay mo. Opo. At feeling mo, kung makakapag-provide ka at magkakaroon ka ng silbi sa pamilya mo, yun ang pamamaraan para matanggap ka nila. Opo. Maraming ganyang kwento. Maraming ganyang bading na kailangan silang mag-provide at maging breadwinner para makita. Kailangan silang may ipasok sa bahay nila at may gawin sa pamilya nila para sila tanggapin. Dahil kung hindi sila gusto ng mga kasama nila sa bahay. Diba? Hindi lang ikaw ang nagkaroon ng ganyang istorya sa buhay. Anong na-provide mo na for your family? Ayun, ako po yung tumutulong na sa mga bayarin sa bills. Tapos napaayos ko na rin po. Nag-unti-unti po akong mapaayos yung maliit naming bahay. Dati... Kapasimento mo na. Opo, semento na po. Dati lupa lang yung sahig namin. Parang tagpi-tagpi lang. Parang... May pabubong na. Ganyan. Opo, ganyan. So, pero yung tatay mo, okay na kayo? Maayos yes po, kayo? sobrang okay. Bading na yung tatay niya ngayon. Charot. Nung nakapag-provide ka na for the family, tinanggap ka na ng tatay mo? Naramdaman mo? Sobrang tanggap na tanggap po niya ako. At sobrang supportive na tatay ko. As in, sobrang close naman kami ng tatay ko ngayon. Tapos naririnig ko may time na may makausap siyang kabarkada niya, kabanding niya, naririnig ko na madalas pinagmamalaki niya ako. Hindi ko sinasadya na biglang naririnig ko, pinagmamalaki niya na ako. Na kung wala akong anak na ganito, baka walang ganyan, baka walang ganon. Parang yun yung pinakamasarap na
instead na nagtanim ako ng galit, ginantihan ko siya na pinakita ko na mali ka, na yung anak mo na bakla, hindi kayo iiwan. Tulungan ko kayo. Masarap na maramdaman yun, no? Na eventually, natanggap ka na, nabigyan ka na ng importansya, nakita ka na, minahal ka na, masarap yun. Pero hindi kinakailangan. Hindi kinakailangan na meron ka munang mapatunayan para tanggapin ka ng isang pamilya. That's very toxic. Aminin nyo, ang daming bading na breadwinners. At ang daming bading na tinanggap lang nung naging breadwinner na, nung nakapagpasimento na, nung nakapaglagay na, nakapagpundar na ng malaking TV, nung nakapagpaaral ng kapatid. 'Di ba? Yung kailangan nilang gawin yun para matanggap pa sila. Yung ang dami ng ganyan na katulad mo na nakakalungkot yung ganong realidad ng paligid. 'Di ba?